Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ang topic po natin ngayon ay ano ang pinakamainam na ganti sa mga taong humahamak sa iyo. Ito po ay request no ng ng isang subscriber no. Actually yung request niya is mag-share daw ako ng topic tungkol sa the best revenge of something, no, blah blah blah. So hindi niya in-specify, no. So nagtanong ako kung ano 'yon. So wala pa akong wala pa akong reply sa kanya. Pero pinangunahan ko na, no, kasi iniisip ko rin naman kung ano ba yung pwedeng pwedeng lapatan natin ng pinaka the best na revenge, no, yung isang bagay, no, kasi unang-una marami talagang mga bagay na hindi mo kailangang mag-isip kung ano yung the best na revenge. So halimbawa ikaw pagka may nagnakaw sa iyo, no, di ba, meron ng revenge yan, no, may ipakukulong mo lang yan, di ba, depende sa hinakaw niya, no. Pag may pumatay, di ba, siyempre murder ang kaso, di ba, papakulong mo yan. Ganoon din, no, kapag ka may lahat, no, meron tayong pwedeng ilapat na reklamo para makaganti. At actually ayokong gamitin yung salitang ganti, no, kasi masyadong negative, no. Siguro hustisya, no. Kasi tayong mga tao, no, pagka naagrabyado tayo, no, we want to get even doon sa tao na yun, no. So gusto nating ibigay kung anong perwisyo yung ibigay nila. So or ibalik sa kanila yung katumbas na perwisyong ibinigay nila sa atin, no. Ganun tayo, no. So ngayon, nandiyan, no, halimbawa, no, kung yung sige, sa mga crime or mga petty crimes, no. Nandiyan yung ipakukulong mo. Ngayon, doon sa mga naman, sa mga mga hindi kailangan ng mga legal remedies, no. Halimbawa, iniwan ka ng no, ng kinakasama mo, no. Iniwan ka ng karelasyon mo, no. Or niloko ka, no. So, siyempre, ang pinaka best revenge doon is maghanap ka ng much better person doon sa tao na yun, no? So, mas better sa tao na yun. So, di ba? Hayaan mong mamatay siya sa selos kung mas mahigit yung pinalit mo sa kanya. Dahil nanloko siya sa iyo. So, ngayon naman, doon sa mga ibang uh, 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 ano ba to? Hindi magandang mga ginawa or inasal sa iyo ng isang tao na hindi kailangan ng legal remedy. Kung halimbawa is sa mga ka-workmate mo, no, di ba? Merong hindi magandang ginawa sa iyo. Ano ba yung magandang ganti ron, no? Sumbong mo sa boss mo, di ba? So, mas mainam kasi mas mainam kasi talaga na lagi kang tumayo dun sa tama, At hindi ka pwedeng mananahimik lang na ginagawa ng ibang tao yung mga pagkakamali, no? Laging ganoon. So, kaya ayokong gamitin yung salitang ganti, no? Kasi yung ganti parang para bang it connotes para bang so evil na talagang dapat mong dapat may mangyari sa kanya, no. So hindi rin maganda yung yung puro revenge tayo, no. Uh, kaya nga yung salitang ganti general, no. Ano yung para bang gantimpala, parang gano'n, no? So ganoon din naman sa mga no. Para law of karma, di ba? Gagantihan ka sa mabuting ginawa mo at gagantihan ka rin sa masamang ginawa mo. So parang gano'n, no. O ngayon sa naman sa humahamak sa iyo, anong pwedeng ganti ron, no? Hindi mo pwedeng pag sinabing humahamak, yan yung iniinsulto ka, minamaliit ka, tinatapak-tapakan ka, or nilalait-lait ka, so on and so forth, no? Hinahamak ka, no? Na-underestimate ka, at hindi pa naman siguro maabot sa sa pang-aapi pero halos gano'n, no? Halos gano'n. Pag hinahamak ka para bang masyadong dinidegrade yung pagkatao mo or mababa ang tingin sa iyo. So gano'n, no? Anong pinaka
mainam na ganti dun sa mga taong yun, no? Siyempre, hindi mo sila hahamakin. Kasi, ah, tatawanan ka lang nila kasi kaya ka nga hinahamak, eh. Maliit ang tingin sa'yo, di ba? So, para bang, hindi sila, hindi sila masyadong apektado kung mag-react ka, di ba? So, dahil maliit ang tingin sa'yo, is para bang, para sa kanila is, sino ka para, para mag-react, no? Nuisance, nuisance ka lang. Kaya nga maliit ang tingin sa'yo, eh. Ibig sabihin, malaki ang tingin nila sa kanila. So, ganon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, doon sa mga taong malaki ang tingin sa kanila, yun yung totoong mga maliliit. Gabuhangin ang size ng mga yan. At nagkukubli lang yan sa paniniwala nilang sila ay malaki. That's why, nanghahamak sila ng tao. Kasi kung ikaw ay malaking tao, hindi mo kailangan manghamak. Nanghahamak ka ng ibang tao kasi you feel like it. At pag sinabing you feel like it, parang feel mo, kasi, deprive ka sa ganung feeling. Or hindi ka sanay sa ganung feeling. Dahil hindi ka ganun. Hindi ka ganun. Pilingero, So, yun. Kaya, hindi totoong malaking tao yung mga yun. Mga nanghahamak. Maliit lang yung mga yan. Gabutil, di ba? At, yun nga, hindi mo pwedeng hamakin din sila. Hindi mo pwedeng insultuhin lang sila o ganyan, so on and so forth. Ang pinaka-best revenge or pinaka-mainam na ganti tungkol sa kanila, laban sa kanila ay ignore. I mean, huwag mong pansinin as if they are nothing. As if they don't exist, na parang hindi sila nag-i-exist. As if they, hindi lang as if, kasi talagang ganun sila. Ganun kaliit. Sinliit ng butil ng, ng buhangin. Na ganun, as if ganun. Hindi mo mapapansin, Kasi ganun din sila sa'yo, eh. So, di ganun ka rin. Huwag mong pansinin yung ginagawa nila as long as hindi ka nila sinasaktan physically. Or as long as wala silang, walang sinasaktang ibang mahal mo sa buhay, Kung ikaw lang, So, yan ang pinag-uusapan. Ignore mo lang, ignore. Kasi, kapag ka ikaw ay affected, kapag ka ikaw ay nag-react, ibig sabihin, ganun siya kalaki. Pinapatunayan mong tama siya. Na ganun siya kalaki sa'yo. Ganun ka ka-apektado. So, kung gaano ka namumuhi sa kanya, ganun ka nalalakihan sa kanya. Kasi kung maliit siya, hindi mo papansinin. Diba? Halimbawa, ikaw, merong dumaang insekto sa'yo, diba? Parang dumapo sa'yo, pinitik mo, pinaalis mo, o pinagpag mo, diba? Sa tingin mo, may pakialam ka pa rin sa buhay nung insekto na yun. Kinabukasan or mamaya, sabihin mo na, alamin mo kung ano nangyari sa insekto na yun. Yan, buti yan ang nangyari sa'yo dahil kinanti mo ko, ito, ganyan. Magdusa ka, ito, ganyan. Parang, gusto mo talaga hindi, di ba? Kasi maliit ang tingin mo rin, sa mga insekto, di ba? So, yun. Minsan, kahit nga malaking hayop, di ba? Hindi mo papansinin, kapag ikaw, dumipensa at nakita mong dahil dun, nasaktan yung malaking hayop na yun. At, ngayon, aalis ka na lang, lalayo ka na lang para, makaiwas pusoy ka, di ba? Bakit sa tao nanggigigil tayo na gumante, Bakit, di ba? Kasi laking-laki tayo doon sa mga ganung klaseng tao, di ba? So ngayon, kung ibabalik ko sa mga hayop, palakihin natin yung hayop, halimaw, yun, papansinin mo yun, di ba? Takot ka nga halimbawa, sa aswang, di ba? Iniisip mo, totoo yung aswang. Tapos, aswang, parang kakaiba, may power yan, di ba? Ganon. Basta tatakot ka ron kaysa sa mga mababangis na hayop, di ba? Kasi laking-laki ka ron, lakas na lakas ka ron, di ba? So, pumunta ka sa sa zoo, makakita ka ng leon or tigre, di ba? Or malaking sawa, di ba? Amaze ka, di ba? So, ngayon, isipin mo na doon sa bakuran mo yan, di ba? So, worried ka, or galit na galit ka, or gusto mong may mangyari
doon sa halimaw na yon, di ba? At dapat ma-ensure mo na may mangyari para safe ka o ganyan. So, laking-laki ka doon. So, kung sa tao naman, di ba, na insulto ka o hinamak ka, di ba? At ngayon, pag apektado ka, laking-laki ka na talaga sa tao niya. Ibig sabihin, tama siya. No? Maliit ang tingin niya sa'yo kasi totoong malaki siya. Pero, ignore mo. Huwag mong pansinin. Dahil, parang buhangin lang naman siya eh. So, ngayon, hindi na nagmamatter kung ano nararamdaman niya sa ginagawa mo. Kasi, hindi na nagmamatter sa'yo. Dahil ganun lang siya, no? Ganun lang siya. So, kung ganun ka lang sa kanya, so dapat tingin mo sa kanya, ganyan lang siya. Kasi yun naman totoo. Ganun lang kaliit yung mga taong sobrang laki ng tingin sa sarili. The more or the bigger yung tingin ng tao sa sarili, the smaller they are. So, yun ang tatandaan nyo. Kaya, huwag kayong papaapekto. Kaya, the best revenge sa mga taong yan is not to revenge at all. Just ignore. Just think that they don't exist. No? Or if they do, katiting lang sila. Gabuhangin lang sila. No? And you deserve something bigger. No? Not them. No? Hanggang dito lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.